Nung makita ko sa bundok, hindi pa ako sigurado eh. Hindi ko alam kung handa ko na yakapin yung ganong buhay. Habang umaakyat ako, paakyat pa lang, hirap na ako eh. Naniniwala ako na yun ang solusyon. Pero sa sarili ko, hindi ko alam kung kakayanin ko ba. Yung unang Pasko ko nga doon, naalala ko. Nalulungkot ako kasi first time kong hindi kasama yung mga kapatid ko. Hindi naman kasi ako malapit sa tatay ko. Hindi ko na nakikita yung kabuluhan ko. Nagdesisyon na akong bumaba sa bundok. Habang bumababa ako, nalilito pa rin ako kasi ang alam ko yun ang buhay na yayakapin ko hanggang sa mamatay ako. Ako si Crit, 27 years old, at dati akong pulang mandirigma. Tulad ng ibang pamilyang Pilipino, panganay ako sa 3 magkakapatid. Ang nanay at tatay ko ay nagtatrabaho. Tatay ko ay OFW sa Saudi Arabia. Tapos real estate agent naman ang nanay ko. Bata pa lang ako, 9 years old ako, nang nalaman namin may cancer yung nanay ko. So, kailangan siya operahan. Sa totoo lang, mas malaki kumita yung nanay ko kasi sa tatay ko. So, nung nagkasakit siya, nahirapan talaga kaming tustusan yung pagkaka-hospital niya. Ang hirap pa nun, nung medyo naoperahan ni nanay ko, naging maayos na, akala namin maayos na, nang babae yung tatay ko. So, dumating yung punto na hindi na siya halos nagpapadala sa amin at hindi na nakakapagtrabaho ang nanay ko. So, kahit pambaon sa school, pangkain minsan, wala kami. Dahil nga 3 kami magkakapatid, ako yung panganay, kailangan lagi akong tumulong sa gawaing bahay, lagi pa na hospital nanay ko kasi pagkatapos na maoperahan, sunod-sunod pa, nagkaroon pa siya ng goiter, nagkaroon pa siya ng TB, ng komplikasyon na ng sakit niya, tapos may sakit pa siya sa puso, tapos nang babae yung tatay ko. Yun nga lang, nung kakatapos ko lang ng first year high school, doon na namatay yung nanay ko. Kami na lang 3 magkakapatid, tapos yung tatay ko yung naiwan. Tapos, syempre, kung kanino-kanino kami nakagitira, sa lola ko, sa kabilang lola ko, sa tita ko. Hanggang sa nagkolehiyo ako, pinalad naman makapasok sa UP, kaya ako pumasok bilang engineering student sa UP Diliman. Siguro nga, nung high school pa lang naman ako, aktibo rin ako sa mga organisasyon, pati sa student government. Siguro dun nagsimula yung pagiging mulat ko sa mga nangyayari sa paligid. Pero sa UP, mas dun ako naging mulat. Kasi nakikita ko yung mga aktivista sa harap ng AS. Nagrarally sila. Nagtataka lang ako nung una na curious na talaga ako nung nakita ko sisindi sila ng kandila sa may hagdanan sa tapat ng AS. Tapos nilapitan ko sila, tinanong ko kung anong ginagawa nila. Sinabi nga nila yung political killings at yung mga abductions, yung pasismong ginagawa ng gobyerno. So, tinanong ko kung ano ba yung pasismo, yung oppression daw na ginagawa sa atin, yung mismong karapatan natin sa pagsasalita, minsan kinukuha pa nila hanggang sa mga UP students noon, yun yung issue noon UP students nakuha daw, inabduct ng military, tas hindi nila inaamin. Medyo matindi noon yung political tension sa UP. Doon, nagsimula na akong umattend ng mga tinatawag nilang ED, Educational Discussions. Actually, yung nangyari kay Crit is normal case na yan with regards sa recruitment ng CPP and NDF sa student sector. The normal recruitment na ginagawa doon is through room to room, which happens at the first day ng classes. Kasi very conducive daw yung recruitment sa first day ng classes dahil normally, during the first days, yung mga instructor, papasok sa classroom, will ask the students, okay class, pass your class card. Pasa ng class card, see you next meeting. So, yung time na yun na napipree yung mga estudyante is the time na siyasamantala ng mga recruiters ng CPP and PND sa schools. Pumapasok sila in the guise of conducting information drive and then, pero yun na pala, spotting na yun recruitment na yun ng mga bata. And unfortunately, it has happened before until now, it
still happening. Hindi ko alam noon na parang ginagawa na pala nila akong prospect para i-recruit sa isang underground organization. Yung parali-rally, ganyan. Minsan na-absent, nagsisimula, absent sa klase. Tapos, yun, inatenan kami pag-aaral, yung tinatawag nilang maikling kurso sa lipunan at Rebolusyong Pilipino. Doon pinag-aralan namin na yung lipunan natin parang tatsulok. Pinakamarami yung mahihirap, karamihan ay magsasaka at manggagawa. At iisang porsyento lamang yung naghahari-uri. Na para lang magkaroon ng tunay na pagbabago sa lipunan, kailangan baliktarin yung tatsulok. At para baliktarin yung tatsulok, kailangan ng revolusyon. 17 ako, 2004, nakuha ko yung pag-aaral 2005. May punto sila eh. Hindi mo naman talaga makita yung tunay na pagbabago sa gobyerno natin. Kaya yung loob ko talaga, tapos yung pakikilaho ko dun sa mga rally, hindi na siya tipong nakikiuso na lang ako. Parang nakita ko na talaga yung pangangailangan na kumilos ako para magkaroon ng tunay na pagbabago yung bayan. After nung pag-aaral, bigla akong kinorner ng isang kasamahan ko rin doon na aktivista. Tapos tinanong niya ako, kamusta daw yung pagtanggap ko sa armadong pakikibaka? Doon kasi sa pag-aaral, inintroduce sa amin yung pangangailangan sa armadong pakikibaka dahil nga kailangan baliktarin yung tatsulok. Sabi ko nakakatakot pero sa tingin ko, kailangan. Doon na biglang narinig ko na humihina na yung boses niya tapos tinanong niya ako, kung ganun yung paningin mo, tingin namin gusto namin ikaw imbitahin sa isang underground organization, yung Kabataang Makabayan. Doon na sabi ko, ano yung Kabataang Makabayan? In-explain niya na ito'y organisasyon ng mga kabataan. Sinusulong nito yung Pambansa Demokratikong Pakikibaka. Yun, so pumayag naman ako. Dahil nga, miyembro na ako ng underground organization, kailangan magkaroon kami ng koda. Simula nun, nung tinanong ako kung anong gusto kong koda, sabi ko, KLI. Doon ako nagsimula maging si KLI. Kung dati aktibo ako, ngayon sinasama na nila ako sa mga pagpupulong kung saan nagre-recruit kami ng mga potential na mga estudyante na makilahok doon sa ginagawa namin pakikibaka. Kasi alam namin na hindi magkakaroon ng totoong pagbabago sa parali-rali lang. Kinakailangan na humawak talaga ng ang ginagawa namin para kumaten sila ng pag-aaral namin, naglulunsad kami ng mga Math 17 tutorials sa algebra at trigonometry. Siyempre, gusto nila yon tutorial. Tapos, after nun, sisingitan namin ng mga pagdidiscuss sa mga isyong panlipunan. Doon, mas nakita ko yung sarili ko na mas nagiging attached ako dun sa organisasyon kasi nakita ko yung problema na naranasan ko sa pamilya kasi kahirapan kung bakit hirap yung nanay ko, hindi agad makapagpa-ospital, inuuna niya yung pangkain namin. Yung tatay ko, ba't siya ng babae? Kasi malayo siya sa nanay ko. Diba? Hindi sila nagsama kasi kailangan nga kumita ng pera. Hindi dahil sa kahirapan na yon, siguro hindi ganon yung setup ng pamilya namin. Hindi ako galit sa tatay ko sa pambabae niya. Hindi namatay yung nanay ko kasi may pampa-hospital kami. Kung nakikibaka kami sa eskwelahan, may ganong pakikibaka ako sa pamilya ko, mas lalo akong na-attached na tingin ko kailangan talaga ng pagbabago para yung mga susunod na pamilya hindi nila maranasan yung naging problema ko sa pamilya ko. Ang mga rebelde ay sumasali o maanib sa kilusan sapagkat sila ay may mga rasong ideolohikal. Una nito, ang kanilang mga politikal na paniniwala na sa pagbago ng lipunan sa pamamagitan ng paggamit ng dahas. Pangalawa, ang isa sa pinakamalakas na rason na umaanib ang isang tao, isang mamamayan sa isang kilusan tulad ng New People's Army ay ang walang katarungan, nawawala ang kanilang tiwala sa mga estruktura, sistema na dapat nakakabigay ng mga serbisyo. Pangatlo ay ang mga karanasan sa kanilang mga pamilya, kanilang mga karanasan sa sarili at ang pagkamulat nito sa karanasan na ito ay nag-udyok sa kanila upang sumali sa ganitong klaseng pakikibaka.
At panghuli, kahirapan na nakikita natin sa ating lipunan ay maaring mag-udyok sa kahit sino man na sumali sa ganitong klaseng pakikibaka. Dumating yung punto na sa tingin ko kailangan ko na mag full-time. Parang sa tingin ko hindi na sapat yung part-time estudyante ako at part-time kumikilos ako kasi nakikita ko yung kahirapan ng mga kapwa natin Pilipino. Isipin mo, wala silang kinakain, ganyan. Hindi maayos yung paninirahan nila, wala silang maayos na damit. Sa tingin ko parang hindi na sapat yung ginagawa kong pagkilos sa tindi ng kahirapan ng bansa sa dami ng krisis na nararanasan ng bansa. Doon ako nagdesisyon na tumigil sa pag-aaral. Yun nga lang, hindi alam ng pamilya ko yun. Ang alam ng tatay ko, siya yung nagpapaaral sa akin dahil wala na akong nanay. So, 2004 ako pumasok sa UP, aktivista lang. 2005, doon ako nag-decide mag-full-time. Akala nila enrolled ako sa UP yung pala. Full-time na akong kumikilos at nag-oorganisa. Pinupukaw yung damdamin ng mga kapwa ko, scholar ng bayan, yung mga tao sa komunidad. Inoorganisa sila at pinapakilos sila para sa magkaroon ng pagbabago. Katulad ko, hindi pa rin ako nakakakita kung ano ba talaga ang nilulunsad nilang armadong pakikibaka sa kanayunan. Doon ko naisip na magkaroon kami ng pag-aaral imbis na sa eskwelahan lang, sa mga lobby, sa kung saan-saan lugar dito sa urban, pumunta kami sa kanayunan at makita talaga namin yung nilulunsad na gera. So, doon ako nakakuha ng contact para makapunta sa Sierra Madre. Wala naman kaming balak mamundok nun. Ang balak lang namin, pumunta sa bundok, makita ang mga kasamahan namin NPA na nakikibaka rin para mas maintindihan namin yung revolusyon na inilulunsad namin. Kasi kahit nandito kami sa lungsod, alam namin na ang pangunahing sinusuportahan namin ay yung mga nakikibaka sa bundok. October 2006, umakyat kami papunta sa ilang oras rin na biyahe yun. Siguro halos isang araw na biyahe kasi iba pa yung dinaanan namin. Na kami Isabela, Quirino, papuntang Central Luzon. Layo nung inikutan namin. Pagdating doon, ibang-iba talaga sa nakasanayan mo dito sa lungsod. Bundok, first time namin umakyat ng bundok. Neni pa kami 19 na ako noon. Umakyat kami sa bundok. Pagdating namin doon na nakilala yung mga kapatid natin. Agta, mga dumagat, tapos yung mga ordinaryong magsasaka, mag-uuling, yung mga nakikita lang namin sa textbooks dati, doon namin nakita sila. Totoo sila. At nakita namin ang NPA, may baril talaga. Siyempre, bata pa ako doon. Wow, totoong NPA. May baril kayo, ganyan. So, sabi ko, ay, totoo pala ang revolusyon na nilulunsad namin. Tingin ko, mas makakatulong ako dito sa kanayunan. Doon ako nag-isip pa ako siguro isang gabi. Kung handa na ba ako, kasi barilan na yun eh. Hindi ko alam kung kaya kong humawak ng baril. Kasi, alam ko na armado, pero kaya ko ba humawak ng baril? Bundok yun. Wala kaming titirahan, walang kama, walang ventilador, walang aircon. So, yun yung mga iniisip mo nun. Handa, gusto mo, alam mo, sinusuportahan mo yung pakikibaka, pero hindi ko alam kung kaya ko nang yakapin yung pamumuhay na nandun. At isa pa, namatay yung nanay ko. So, namatay na nanay ko. Ako na yung tumatay yung nanay ng mga kapatid ko. Yun rin yung isa sa mahirap sa akin. Kung magde-decide ako mag-NPA. Pero, dahil nga, sa tingin ko yung pangyayari sa pamilya namin, nakaugat yun dun sa kahirapan at dun sa pakikibaka na inilulunsad namin, nagdesisyon ako na umakyat na sa bundok.
Sabi ko, hindi man maintindihan ng mga kapatid ko ngayon, yung ginagawa ko para sa bayan ay sa totoo lang, ginagawa ko para sa kanila. Yung pakikibaka na ginagawa ko, sa totoo ay konektado sa pakikibakang personal at pampamilya na nararamdaman ko noon. Sa una, nag-a-adjust ako. Maglalakad ka ng matagal. Naglalakad kami sa Maynila, sa rally, mula Quezon City, Pamenzola. Pero iba pa rin sa bundok eh. Nandyan yung madudulas ka. Tapos hindi mo alam kung ano yung kinakain mo. Hindi naman kami mayaman, pero ibang-iba talaga ang pamumuhay dun sa bundok. Bali yung kalagayan nung na sampahan kong lugar, tawag namin yung pag-akyat pagsampa. Hindi pa matindi yung militarisasyon. Hindi pa ganun kadalas yung pagkakaroon ng operasyon ng military noon eh. Actually, nakakababa pa kami sa baryo, nakikikain pa kami sa kanila. Nung nagsimula ako, masaya kasi makikita mo na maaliw ka yung mga kapatid nating katutubo. Kahit hindi nila alam yung edad nila, natuto silang magbasa at magsulat. Natuto silang magsalita. Mas magaling nga silang magsalita sa atin eh. Nung na-organisa sila ng kilusan. Kasi mas naintindihan nila yung kalagayan nila, mas naipapaliwanag nila bakit kailangan ng armadong pakikibaka. Parang yung paglahok nila is isang paraan kung paano pauunlarin yung mga sarili nila. So, doon ako bumilib lalo. Doon ko naranasan maglakad ng sobrang tagal. Tipong buong gabi kayo naglalakad para lang mapunta sa susunod na tutulugan nyo. Susunod na baryo, susunod na bayan. Ayun, paikot-ikot kami. Minsan, nagbabangka kami pag kailangan namin pumunta sa kabilang isla o kabilang peninsula. Yun, noong mga unang buwan hanggang sa unang taon ko, mas saya at sa tingin ko mas naging produktibo, mas napaunlad ko yung sarili ko bilang tao. Hanggang sa nagsisimula na magkaroon ng mga issue sa loob ng kilusan. Tumindi na rin yung militarisasyon. Dumami na yung enkwentro. Yung unang-unang enkwentro ko nga doon, hindi ko pa alam na yun pala ang tunog ng baril. Kasi sa totoo lang, takot ako sa putok eh. Pero dahil sa kagustuhan kong makibahagi doon sa revolusyong sinusulong namin, napangibabawan ko yung takot ko na yun. Nung brigade commander ako, based sa assessment ko dun sa yung Aurora na lang ang pinakamalakas doon sa area ko, sa Central Luzon. Kaya nag-focus ako doon. Kinoconstrict namin yung area na nilalaroan nila at kukonda kami ng mga operations doon. Team activities ng peace and development team. Wala na kaming ginawa nun eh, kundi magpalakad-lakad. Kung dati, ang ginagawa namin kung ba't kami naglalakad is para makapunta sa ibang lugar, mag-organisa ng mga magsasaka. Noong mga panahon na yon, simula October 2008 hanggang 2009, survival na lang. Naglalakad kami para makasurvive, para hindi mahuli ng military. Kung nagsimula ako doon na nararamdaman ko yung kabuluhan ko bilang tao, na napangibabawan ko yung mga kahinaan ko, hindi ko ininda yung hirap, sakripisyo at kamatayan na nakaamba sa amin. 2008, doon ako nagsimulang manlumo. Doon ay lumalabo sa paningin ko kung worth it pa ba yung sakripisyo na binibigay namin. Bakit? Kasi sabi namin, paglalaban namin yung karapatan ng kababaihan. Sabi namin, paglalaban namin yung karapatan ng kabataan para sa edukasyon. Pero kami mismo yung lumalabag sa mga karapatan na yun eh. Doon lang ako nalungkot sa kasamahan kong minor de edad na namatay. Kasi bago siya namatay, ginalaw siya nung kasamahan namin na 40 anyos. 14 anyos siya, ginalaw siya ng 40 anyos, pero hindi namin mapag-usapan. Kahit hindi na ipagsabi sa labas, pag-usapan man lang sa loob ng unit. Hindi na namin napag-usapan kasi daw madedemoralize yung mga kasamahan namin. So, nasan yung hustisya doon? Doon ko na naisip na kung hindi ko gagawin to, kailan pa?
So, doon ako tumakas. Marami yung realisasyon kung bakit tumitiwalag yung mga tinatawag natin rebelde. Isang personal na desisyon. Pero malinaw lang na ang pagsuko nila, ang sinusuko nila ay yung mga violenteng gawain nila. Katulad ng maaaring pagpatay ng kapwa nila tao o gumagawa ng mga violenteng gawain. Pero hindi ang prinsipyo. Kasi sa isang normal na daloy ng pag-iisip ng tao at nagmamature tayo on the process, ang isang tao ay nagme-mellow down din. So, sa tingin ko, dumarating sa puntong napapagod na sila sa mga ginagawa nila kung bakit sila sumusuko. Pangalawa, maaring sumuko din ang isang dating rebelde kung sila ay nahuli. It's actually a blessing in disguise. Nung nahuli sila, na-realize nila na kailangan na nilang isuko yung kanilang mga armas, pero gayong paman parati nila inulit-ulit na hindi prinsipyo yung sinusuko nila, pero yung mga violenteng gawain lamang. Isa rin sa mga factor na nakaka-apekto talaga sa desisyon nilang tumiwalag yung pamilya. Kapag napapasok na ang usaping pamilya sa kanilang pang-araw-araw na gawain, yun yung nagpa-factor in kung bakit nila gusto na ng mapayapa at tahimik na buhay. Pinipili na nilang bumaba ng matahimik para masilbihan. Pagkatapos nilang silbihan ng bayan, sa matagal ng panahon, sinisilbihan nila yung kanilang mga pamilya. Kung yung buhay ng NPA, kahit papaano may supply kami, buhay ng ordinaryong katutubo at magsasaka yung naranasan ko nung bumaba ako. Hanggang sa laging nag-ooperation, nasa baba na kami, ayaw namin magpahuli, magtatago kami. May baril pa rin kasi kami, kaya ang hirap nun. Hanggang sa kinukumbinsan na kami ng mga lokal, ng mga katutubo na, ba't hindi nyo maisipang bumaba? Sabi naman ng mga sundalo, hindi naman nila kayo sasaktan. Mga isang buwan sila nangungumbinsin. Hanggang sa dumating na yung punto na ang dalas nila mag-operasyon, tago kami ng tago. Hindi yung pang-araw-araw na dapat mangingisda kami, hindi namin magawa. So, gutom. So, totoo lang, gutom. Hanggang sa sabi namin, sige, pagtitiwalaan namin to. Doon na kami nakumbinse na sumurrender. Pag surrender namin, hindi mo naman maiwasan wala kang tiwala sa kanila, wala akong tiwala sa kanila. Pinatay namin sila, tas magiging mabait sila sa amin. Parang kahit naman siguro sinong tao, ganon ang iisipin. Ngumingiti sila, mabait sila. Pero ako, nasa isip ko nun, siya palabas lang to. Pagkatapos ko sabihin, ito ang buhay ko, tapos hindi ako magpapagamit sa kaaway. Ngayon, kasama ko na sila. Sobrang litong-lito na ako nun. Hindi ko makontak yung pamilya ko. Kasi parang hindi nila ako siniseryosong kailangan ko sila. O dahil nasanay sila na simula bata ako yung malakas para sa kanila dahil namatay nga ng maaga yung nanay ko. Hindi ko alam bakit hindi nila nakikita ang kailangan ko ng tulong. Kasi syempre, nawalay siya sa kanyang pamilya, nawalay siya sa kanyang community, nawalay siya sa kanyang simbahan or organisasyon kung saan man siya. Ang part ng security na pwede natin maibigay, isuportahan din natin siya sa pangangailangan by not judging, but also by making some efforts, making some venues for the integration of this person in the family. So, maganda rin pakinggan kung ano yung mga karanasan niya para maging bahagi din tayo doon sa karanasan na meron siya at kung meron man siyang makaranasan na mga very traumatic also for him, how could we help him in the psychosocial. Yung pagbabalik nila sa komunidad, malaking bagay siya in the sense na nababawasan yung kaba ng community plus nababawasan yung kaba ng kanilang mga pamilya. Hindi naman kasi lahat ng mga kasamahan natin o ng mga kaibigan natin sa bundok ay kasama nila ang kanilang mga pamilya. Sa katunayan, merong ibang mga kasamahan natin sa bundok na ayaw nilang danasin ng kapamilya nila, ng mga anak nila, yung dinaranas nilang physical na hirap kung nasa bundok sila. Matapos yung 3 buwan na pagsistay doon sa kampo, pinayagan na rin ako umuwi. Nung pauwi ako, siyempre matagal na biyahe yun, pauwi sa amin. Hindi ako nakatulog nang nasa bus ako.
nakatingin lang ako sa labas. Pero wala akong tinitignan. Kasi talagang gumagala yung pag-iisip ko. Ano yung sasabihin ko sa kanila pag nakita ko sila? Iyakapin ko ba sila? Mag-iyakan ba kami? Sisisihin ba nila ako kapag nakita nila ako? Magalit ba sila? Matutuwa ba sila? Parang sa ilang taong ko nawala. Mag-4 na taon ako nawala sa bahay. Hindi ko alam yung magiging reaksyon nila. Hindi ko na alam kung sino sila. Kasi hindi ko na rin alam kung sino ako noong mga panahon na yun. Basta ang alam ko, gusto kong magsimula ulit. Gusto kong magsimula ulit, nakasama na sila. Yun ang sigurado ko. Nung papasok na ako sa bahay, nagdalawang isip ako. Papasok na ako. Pero yun, sabi ko, ito na to, kung ano man yung datnan ko, kasalanan ko rin. Kumatok na ako, ang nagbukas sa akin yung tita ko. Wala naman silang sinabi, kasi gabing-gabi na yun. Kinamusta lang kung okay ba ako, sabi ko okay ako. Tinanong ko yung nasa'y kapatid ko. Yan, pumunta ako sa kwarto, binuksan ko, natutulog na yung kapatid ko. Tapos yun, tinitigan ko lang siya doon. Ang laki-laki na niya eh. Nung huli ko siya nakita, bata pa siya, tapos ngayon dalaga na siya. So, doon ako lalong nang hinayang sa taon na nawala sa akin. Mas na-challenge ako. Napatunayang mali sila. Na ginagawa ko to para sa pamilya ko, para sa mga kapatid ko. So, kahit mahirap, kahit nalilito ako, kahit hindi ko alam kung ano una kong gagawin, yun, sinubukan kong magpatuloy muna. Tignan kung paano mag-adjust ulit kasi syempre hindi ko na sila kilala. Ilang taon din na nawala sa akin. Yun, hanggang sa ginusto ko talagang makapagtrabaho. Gusto ko makapagtrabaho ulit. Tapos, gusto ko talagang makapag-aaral ulit. Ako sa Diyos, mahal ko pamilya ko, palaban ako, matapang ako, at may prinsipyo. Lagi ko sinasabi, pag mulat na, mahirap na magmulat. Pero hindi katulad ng dati na sa tingin ko sa arkadang pakibaka lang makukuha yung pagbabago. Kaya naniniwala ako, hindi sa tingin ko, naniniwala ako at alam kong ginagawa ko na makukuha natin yung pagbabago sa pamamagitan ng pagsisimula ng pagbabago sa sarili. Ginawa ko yun sa buhay ko at sinusubukan kong impluwensyahan rin yung mga tao sa paligid ko. Yun yung natutunan ko.